Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ngayon ay patuloy no, sa ating pong programa at kayo po ay nakikinig sa mga pangakong di nabibigo. Ako po si Kuya Bong at ang pag-focus natin ngayon ay sa mga salita ng ating Panginoon. Pero bago yan, binabati po natin yung ating po mga kaibigan. No? Diyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculaw, Baler, pati na rin po sa Nueva Ecija, sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, sa Bulacan, Cavite, Laguna at saka Batangas, pati na rin sa Island of Mindoro. No? Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. Siyempre, binabati rin po natin ang mga tagapakinig natin dito sa Metro Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1. Kung meron po kayong mga nais tanungin o meron kayong gustong pagbati, ay mag-message lang po kayo sa ating pong Globe, no? 0917-174 2777. O kaya naman sa Smart 0968-853-6670. 6607 po pala. Ulitin ko po, no, yung Smart 0968-853-6607. Yan. Ngayon pong araw na ito ay umpisa ng Ramadan. No? Meron po tayong mga programa mamayang hapon ay 3 o'clock po yan, yung ating pong program sa Ramadan. No? At atin po kayong binabati na sana po ay makapakinig po kayo. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At ito po ang mga pangakong di nabibigo sa AWR 89.1. Yan. Ano po ba ang mga karaniwan na mga hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Ito po, bakit parang walang direksyon ang buhay ko? Yan. Kayo po ba ay ganyan ang tanong minsan, no? Parang walang direksyon yung buhay natin. Ano ba ang purpose ko dito? Ano ba? Ano nga ba talaga ang purpose natin dito sa mundo? Bakit parang paikot-ikot lamang ang mga nangyayari, no? Bakit parang walang progression, walang progress ang ating pong buhay at saan nakukuha yung dahilan ng buhay? Ano ba purpose ng ating pong buhay? Sa umaga po ito, ating pong pagtutuunan ng pansin ang mga salita sa banal na kasulatan at titingnan po natin, no, ang mga sagot, no, para sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa purpose ng ating pong buhay. So, ang title po natin ngayon ay Finding Purpose in Life, no? Paano ba tayo at saan tayo makakahanap ng purpose ng buhay po natin? Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," ang sabi ng ating Panginoon. No, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a future and a hope. No? Napakaganda po ng binanggit dito sa Jeremiah 29:11. Ang sabi po doon, sapagkat alam ko ang mga plano ko sa inyo. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na meron siyang plano para sa bawat isa sa atin. Plano na tayo po ay umunlad, plano na hindi tayo mapahamak, plano na tayo po ay bigyan ng kinabukasan at ng pag-asa. So, saan pa tayo lalapit? Sino pa ang ating pong susundin? Siyempre, ang ating pong susundin ay ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya po ay may plano para sa bawat isa sa atin. So, kunin niyo na po ang inyong mga notebooks, no? At ating pong tingnan ang ating pong acronym sa umaga po ito. LIFE. Oh, ang ganda ng acronym natin. LIFE. Life. L, listen. I, identify. F, follow. And E, excel. Yan, no? Ang ganda. Kailangan po tayo na makinig, no? Kilalanin, sundin, at tayo po ay lumago. Now, L. Check po natin mga kaibigan yung nasa L. Listen to God's calling. No? Kailangan daw po tayo makinig. Pakinggan po natin ang panawagan ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. No? Ang tunay po kasing layunin
nagsisimula 'no, sa paghahanap sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay yung paggugol natin sa pananalangin, yung pagbasa ng Kanyang salita at yung marinig natin ang direksyon ng ating Panginoon para po sa ating pong buhay 'no. Paano natin mapapakinggan ito? Paano natin malalaman? At siyempre pakikipag-usap. Actually, communication is the key. 'Pag walang pakikipag-usap, hindi niyo malalaman kung ano yung nais ng kapwa po ninyo. For example, sa isang magulang, paano mo malalaman yung gusto ng inyong mga anak kung hindi niyo siya kakausapin, 'no? Merong mga pagkakataon 'no, parang inaano natin yung sarili natin. Parang natin yung sarili natin ng mga agenda sa ating pong mga anak. Halimbawa, meron tayong gustong gawin dati. Gusto natin maging piloto, gusto natin maging nurse, o kaya naman gusto nating maging guro, 'no? Minsan kapag eto po ay hindi nangyari sa buhay natin, ay ipinapasa natin dun sa ating pong mga anak, 'no? Ako nga po ay actually, ako po ay, frustrated na magpiano 'no. Nakakatugtog naman ng piano sa hymnal at mga konting-konting mga choruses 'no. Pero gusto ko talaga yung pagkamagaling, yung magaling tumugtog na 'pag binigay yung piyesa, matutugtog agad 'no. At eto po ay, sinubukan ko na ipasa sa aking anak. Bumili ako ng organ, pinag-aral ko siya ng piano. Unfortunately, 'no, hindi 'yun ang focus niya, eh, 'no. Hindi tinuruan ng one summer sa organ, sa piano, tinuruan sa violin, 'no. Tinuruan ko rin maggitara, pero hindi po 'yun ang focus ng aking tinuruan ko rin kumanta. Pero natuto naman siyang kumanta, pero hindi talaga 'yun ang focus 'no. Minsan ganyan ang nangyayari 'no, ginugugol po natin yung panahon, parang natin. Pero alam niyo kapagka gusto niyo talaga na matutunan, kailangan kausapin. Communication is the key 'no, kailangan alamin mo kung ano talaga yung gusto ng anak mo. Baka naman hindi naman talaga 'yun. Kaya gano'n din, listen. Kailangan daw po nating makinig 'no, doon sa mga nasa paligid po natin, lalong-lalo na sa ating pong mga anak. And, it goes to show na kapag gusto nating magkaroon ng relationship sa ating Panginoon, we should also listen to Him 'no. Kailangan ay nananalangin po tayo, humihinto tayo at, nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoon para atin pong matutunan yung nais ng ating Panginoon para sa bawat isa, okay. So sabi po dito sa Proverbs 3:5 and 6 'no, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." 'No? Kailangan po magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi lang basta tiwala, kundi magtiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso 'no, manalig po tayo sa Kanya. Hindi yung sa sarili po natin na mga iniisip at, kung tayo po ay magpapasakop sa kanya ay magiging maayos 'no, gagawin niyang tuwid ang ating pong mga landas. Sa John 10:27, eto naman po ang sinabi 'no, "My sheep listen to my voice, I know them and they follow me." 'No. So, tayo ay kilala ng ating Panginoon at kilala rin natin ang ating Panginoon 'no. Ang mga tupa po, kahit sinong tumawag, hindi yan lumalapit. Meron nga po akong nakitang video 'no, sa YouTube. May mga ano, foreigner, mga tourist, nandun sila sa may gilid po nung fence. At do'n sa mga malayo, nandun yung mga tupa, nagkalat yung mga tupa at sila po ay kumakain 'no, doon sa damo. At sinabi nung shepherd, "Sige nga, try na tawagin niyo yung mga tupa." Oh, so isa-isa yung mga tourist na nagtawag, kung ano-anong huni ang ginawa, "Whoop, whoop, 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 shoot, ba, ba, ba," kung ano-ano sinasabi nila. Tapos nung natapos na lahat nung mga tourist, walang lumapit ni walang lumingon na tupa 'no. At nung tumawag na yung shepherd 'no, tinawag niya yung sheep 'no,
At alam niyo po madaling-madali na nag-ipon-ipon yung mga tupa, sila'y tumakbo 'no, doon sa gitna ng parang at papunta do'n sa fence. At tuwang-tuwa po yung mga tourist. Ang ibig sabihin po ay kilala nung mga tupa yung kanila pong shepherd 'no. Gano'n din po, kilala tayo ng ating Panginoon. Ang question is, kilala ba natin ang ating Panginoon? Kapag tumawag ba ang ating Panginoon sa atin, lumalapit pa po tayo? Ito po ay isa napakaganda. No, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So may purpose ang buhay po natin sa mundong ito. Dahil tayo ay mga anak ng ating Panginoong Diyos. No? Tayo ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. At ninanais ng ating Panginoon ang ikabubuti natin. Yan po yung sinabi dito sa Jeremiah 29:11. Kaya nga, kung titingnan po natin, napakabuti ng ating Panginoon, no? Binigyan tayo ng purpose. Sabi po ng isang manunulat, your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it. Ayan. Talaga po, no, yung purpose natin, hanapin natin yung ating hanapin yung layunin sa buhay po natin at ibigay po natin ang buong puso natin doon. Yan ang pagbibigay ng puso natin sa ating Panginoon. Sabi ni Pablo Picasso, no, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Talaga, pag may pag-ibig daw po tayo, no, at minahal tayo natin, Panginoon, ibigay din po natin yung pag-ibig na yun. Okay? So, yan po yung L. Listen to God's calling. No? Makinig po tayo sa salita, sa panawagan ng ating Panginoon. Doon po sa acronym natin na life, ano yung sunod? I. Identify your God-given talents and passion. No? Kilalanin daw po natin ang mga talento po natin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yan. Binigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos, ang bawat isa sa atin, ng iba't ibang mga kaloob, no, at mga kakayanan. Ang pagkilala natin kung ano yung ating pong likas, na galing, ay tumutulong sa atin na matuklasan kung ano yung layunin, no, ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hindi po kasi pare-pareho, no? Hindi pwedeng lahat tayo taga magsalita. Paano lahat nagsasalita, wala nang nakikinig? No? Meron naman tayo ng mga talento na nakikinig tayo, marunong tayo huminto at pakinggan yung mga kwento ng iba. No? So 1 Peter 4:10, ito po ang sabi, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. No? Ito po ay paalala po sa atin na ang bawat isa sa atin ay dapat tayo ay gumawa, no? Sa pamamagitan po ng kaloob na binigay po sa atin at ito po ay gamitin natin sa paglilingkod, no? Dahil tayo ay makakatiwala ng ating Panginoong Diyos, no? At ito po ay magpapakita na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya ano ba ang talento po ninyo? At saan nyo ginagamit yung talento po ninyo? Ang napaka-importante po ay mag-focus tayo na yung talent natin ay gamitin natin na tumulong sa iba, makapag-angat ng spirituality ng ating pong mga kaibigan at mga kamag-anak at tayo po ay magpagamit sa gawain ng ating Panginoon. Sa Romans 12:6, ito po ang sabi, we have different gifts according to the grace given to each of us. No, napakaganda na tayo po ay mga talentong binigay sa ating Panginoon. Kahit ang isang pamilya, no, ang mag-asawa, no, hindi lahat pare-pareho may talento. Ang aking anak, ang aking misis ay magaling po magluto 'yan, no. Magaling sa numbers, no. Ang akin namang anak ay ngayon ay kumukuha siya ng architecture, no? Ako naman ay iba rin naman ang talento. So, lahat po ito dapat meron tayong paggagamitan. At siyempre, gagamitin natin na tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Okay? Ang sabi po ni Leo Buscaglia,
Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God, no? O kaya nga yung talento ay galing sa ating Panginoon, kaloob, no, natin sa ng ating Panginoon sa atin, no? Kung ano yung ginagawa po natin, oh, eto naman ay yung pagbabalik ng regalo natin sa ating Panginoong Diyos, no? Saan po ba natin ginagamit? For example, kayo ay magaling kumanta. Saan niyo ginagamit 'to? Baka puro ang kanta po natin ay walang papuri sa Panginoon, 'no? Kung ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon ng mga talento, gamitin po natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos, 'no? At napakaimportante na tayo po, 'no, mga kaibigan, ay mag-focus na tayo ay maglingkod sa ating pong kapwa. Sabi po ni Rick Warren, God has given you a unique gift. Use it to make a difference. No? Ito pa, isang napakagandang paalala po sa atin na binigyan tayo kanya-kanya ng iba't ibang mga regalo ng ating Panginoon o kaloob ng ating Panginoon. Okay? Gamitin po natin ito, hindi lang basta para gamitin ito, but we have to use it to make a difference. Ano ibig sabihin? To make a difference. Kung yung talento mo ay makapagpapalapit sa ibang mga tao patungo sa ating Panginoon, you are already making a difference, no? Kung yung mga talento mo kapag ginamit mo ito, yung mga tao ay namamangha at sila ay pumupuri sa ating Panginoon, you are making a difference. Pero kung ang talento mo ay ginagamit mo upang iangat yung sarili mo, hindi, you're not making a difference. Bakit? Only God can change the heart of a person. Kung ilapit natin sila sa ating Panginoon, it would be that the heart of that person will change. Yan. So, napaka-importante, no, na ating pong pagtuunan ng pansin kung saan natin ginagamit yung ating pong mga talento. So, no, binabanggit po dito, identify your God-given talent and passion. And letter F, follow God's plan with faith. Sundin daw natin ang plano ng ating Panginoon na merong pananampalataya, no? Kapag, nakilala po natin at nalaman natin yung layunin ng ating Panginoon, dapat rin tayong lumago sa pananampalataya natin at sundin, no, ang nais ng ating Panginoon at tahakin natin yung landas ng ating Panginoon, no? At ito po ay, magiging matibay na tayo sa pananampalataya at ang landas po natin ay magiging malinaw, no? Follow God's plan with faith. Ano ba ang plano ng ating Panginoon? Ang plano ng ating Panginoon, bawat isa ay maligtas, no? Kung kayo ay meron ng relationship sa ating Panginoon, 'di ba napakaimportante na dapat din naman tayo na magbahagi ng sa iba nung relationship natin sa ating Panginoon at sila ay makakilala sa ating Panginoon. Sa Hebrews 11:6, ito pa ang sabi, "And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Oh, oh, kapag wala tayong pananampalataya, no? Kung tayo ay hindi nananampalataya sa ating Panginoon, hindi po natin maaaring, bigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos, no? Dahil kung sino man ang, lalapit sa kanya dapat ay ano daw, maniwala siya sa ating Panginoong Diyos. At siya po ay gagantimpalaan ng ating Panginoon ng marubdob, no? Marubdob na, gantimpala na galing sa ating Panginoon doon sa mga taong humahanap sa Kanya. Kaya napakaimportante na unahin po natin na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Hanapin po natin siya at atin pong tanggapin ang, biyaya ng ating Panginoon para sa bawat isa. Isaiah 30:21, ito pa ang sabi, "Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, 'This is the way, walk in it.'" Oh,
hindi po pala ito ano 'no, imposible 'no. Yung iba sinasabi nila, "Ano ba yung napapakinggan mo baka meron ka ng ano, may kailangan mo ng dalhin doon sa Mandaluyong," 'no, hindi po yan. Ang binabanggit po dito kung tayo daw ay lumiliko sa kanan o liliko sa kaliwa, meron daw tayong napapakinggan 'no, sa ating pong mga tenga na nagsasabi sa atin 'no, "Ito ang daan, 'no, lumakad ka dito." 'Wag po tayong matakot 'no, kapag tayo ay nakakarinig ng ganyan. Ito yung tinatawag natin na bulong ng banal na espiritu 'no. Kung tayo po ay sanay at nakikipag-usap sa banal na espiritu sa pamamagitan po ng panalangin at, pagbabasa ng banal na kasulatan, magiging sanay po tayo na makinig sa mga ganyang mga salita. Kaya napakaimportante 'no, na tayo po mga kaibigan ay sundin natin yung plano ng ating Panginoon sa pamamagitan din ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi po ni Martin Luther King 'no, "Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase." 'No, ilang beses natin po na napakinggan ito, pero paulit-ulit po nating sasabihin dahil yung pananampalataya yan talaga ang ginagawa ng pananampalataya. Yung hahakbang tayo kahit hindi po natin nakikita yung, buong hagdan dahil meron tayong tiwala, meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Si Ralph Waldo Emerson, eto naman ang sabi niya, "God will not have His work made manifest." Okay, by cowards. Hindi daw po 'no, hindi ipapakita ng Diyos sa kanya ang kanyang gawain sa pamamagitan ng mga duwag 'no. Kapag tayo daw po ay hindi lumalakad ng kaayon sa salita ng ating Panginoon at iniisip natin na parang hindi naman tayo susundan ng ating Panginoon, hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon, ay hindi tayo naman aakayin ng ating Panginoon. So napakaimportante na meron dapat pagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo po ay maging matapang na sumunod sa ating Panginoon na kahit minsan 'no, ay hindi natin nakikita ang resulta o yung magiging future ng ating pong buhay, kailangan pa rin tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. So F, ano daw po? Follow God's plan with faith. And yung letter E, yung pinaka-last sa letter po natin, sa acronym natin na life, excel in serving others. No? Kailangan daw po tayo na maglingkod sa iba. Hindi lang basta maglingkod sa iba. No? Kailangan po ay nagiging maayos ang ating pong paglilingkod. Kailangan po ay mataman tayong naglilingkod sa iba dahil ito po yung layunin sa atin na hindi para lamang sa sarili po natin yung ating pong buhay. Kapag tayo po ay naglilingkod sa iba, ay niluluwalhati natin ang ating Panginoon, no? Dahil ang sabi niya, no, mahalin natin ang iba gaya ng ating mga sarili. Ang tunay po na katuparan ng at pinagmumula ng paggawa at mga pagbabago sa buhay ng tao ay kapag tayo ay naglilingkod sa ating pong kapwa. Matthew 5:16, ito po ang sabi, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." No? Kailangan po pagningasin po natin yung ating pong mga ilaw. At ito po ay ipakita natin sa iba. No? At kapag ito po ay nakita nila, lalong-lalo na yung mga mabubuting gawa po natin, at alam nila na meron tayong relationship sa ating Panginoon, ay luluwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Kaya nga wag po, no? Meron tayong kanta, no? "This little light of mine, I'm going to let it shine." Sabi dun sa sunod, "Hide it under the bushel." No, wag daw po nating itago yung ating pong mga ilaw. Kailangan po ay pagningasin natin yung ating mga ilawan. No? Sa Galatians 6:9, sabi po dito, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." No, wag po tayong mapagod
sa paggawa ng kabutihan sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani po tayo at kapag hindi tayo sumuko. Okay? Si Albert Einstein, ang sabi po niya, only a life lived for others is a life worthwhile. No? Ang tanging buhay talaga po, no, mga kaibigan, na ibinuhay natin at ginamit po natin para sa paglilingkod sa iba. Ito po ay buhay na may pakinabang. No? Sabi naman ni Mahatma Gandhi, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. No? Kung nais na daw nating makita o mahanap yung ating pong mga sarili, no? Mawala daw po muna tayo. Ano ibig sabihin, mawala tayo? Kumbaga, wag po nating intindihin kung nasaan tayo, kung naglilingkod tayo sa iba. Alam niyo, minsan pinipili pa natin kung saan tayo maglilingkod Pero ang tunay na paglilingkod, no, hindi mo alam, hindi inaantala, hindi mo iniisip kung ano yung mga mangyayari bagkus ikaw lang ay naglilingkod sa iba. Kaya naman, no, yung ating acronym, LIFE, listen to God's calling. I identify your God-given talents and passions. F, follow God's plan with faith. And E, excel in serving others. No? Kapag ang paghanap po natin sa buhay ay nangangahulugan na kailangan ay nakikinig tayo sa tawag ng ating Panginoon. No? At yung mga talento po natin ay kinikilala po natin at ginagamit natin sa pagtulong sa iba. No? At tayo po ay sumusunod sa mga plano ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong mga pananampalataya. No? At kailangan po ay namumuhay tayo na may layunin na bigyang kaluwalhatian ang ating Panginoon. Alam niyo po, kailangan nating hilingin sa Diyos na ihayag niya ang layunin niya para sa bawat isa sa atin. Sa ating patuloy na paglalakbay Kristiyano, gamitin po natin yung ating pong mga kaloob, no, upang maging pagpapala tayo sa mundo na ito. Dahil kung tayo ay nagiging pagpapala, merong kahulugan ang ating pong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, muli po kami nagpapasalamat na kami ay patuloy na binibigyan nyo ng aming pong buhay. Lalong-lalo na, binibigyan nyo kami ng layunin sa aming pong buhay. Kaya muli po namin tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami at kami ay patuloy na pagpalain sa aming pong paglilingkod. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan muli para po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At kayo po nawa ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.